Panoorin natin mga ka-Wormbill Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats, ang grafting, no, nitong bonggaimbil. Actually, talagang bonggaimbilya, mga ka-Wormbill Philippines, ay isa sa pinagkakaguluhan ngayon dito sa Pilipinas. Kasi number one ay maganda talaga ang kulay ng bonggaimbilya. Tama-tama ito pong hindi lamang para sa aesthetic ng mga bahay. Maganda ito for ecotourism, farm tourism. Yan, at the same time, para sa pagpapaganda ng landscape, no? Hindi lamang ng ating mga bahay, kundi sa yung kanyang totality, no? Makikita natin yung ganda nito. Kung makikita mo, mga ka-Wormbill Philippines, yun sa may parting Bulacan, Pangasinan, no? At makikita mo yung ganda ng kanilang daan kasi punong-puno ng bonggaimbilya. Siyempre, hindi din patatalo Ilocos Norte at ang Laguna, no? Kasi lalo na sa Bae, yung tinatawag nating garden capital of Laguna. Yan. So doon mo makikita yung iba-ibang klase ng ng bonggaimbilya. Siyempre, hindi rin papatalo ang Mindanao, no? At napakagaganda talaga ng ibang mga bonggaimbilya sa Mindanao, no? At actually yung ibang mga variety na makikita mo ngayon sa Luzon ay nagmula sa Mindanao. So nagsiship ang mga taga Mindanao ng bonggaimbilya papuntang Luzon. And syempre, hindi ng mga taga Luzon nagsiship din sa Mindanao. So nag-trade ba sila noong kanilang mga variety na wala. Importante ang pruning, mga ka-Wormbill Philippines, no? Kasi pag hindi mo pinrun yan, papangit yung forma ng iyong bonggaimbilya. And at the same time, pamamahayan ng peste kasi yung mga nabubulok na sanga-sanga. Kaya importante yung pruning, no, trimming, yan, para mas lalong kumapal yung yung sanga ng bonggaimbilya. At makita natin na pag nagano sila ng pampabulaklak nito, ay makita natin na ang dami-dami talagang bulaklak. So syempre, paano ito magiging mahal? Actually, napakamahal talaga ng bonggaimbilya, lalo na yung malalaking no? So yung iba nagkakalaga ng 100,000, 200,000, 50,000, 15,000, wala pang mga porma ha, yung sa mga 15,000, hindi pa masyado maganda yun. Pero kung meron kang malaking bonggaimbilya, kayamanan mo na ngayon, no? So dati-dati wild lang yung mga bonggaimbilya sa mga bahay-bahay, pero ngayon, wow! Kung alam lang natin, mga ka-Wormbill Philippines, no? Yung aming mga puno doon ng bonggaimbilya nung kami bata pa, sinave ko. Talagang ganyan ang buhay, no? Hindi natin inaakala yung mga bagay minsan na napakamahal pala, pero sa tingin natin walang kwenta lamang. Pero tingnan mo kung kaganda niya, no? Ng bagay ng bonggaimbilya na yan. So syempre may fertilization management din ang bonggaimbilya. Pero number one, kailangan mong alagaan yung kanyang root system dahil nasa roots
no, ang isa sa mga pinaka-importante din na kailangan mong i-consider, dahil baka yung pinagkakapitan ng ugat ng iyong bonggabilya ay naiista ka ng tubig. Hindi pa pwede yun, kasi yung pinakapuno ng bonggabilya ay malamang-lamang magkameron ng punjay. So pag pinunggus na yon, mahirap na nating minsan hindi natin makita na malaki na pala yung damage doon sa ilalim, no? And yung major roots ay damage na, kaya yung iba namamatayan. So sayang naman mamatayan ka ng halagang 100,000 o 200,000, di ba? Kadali naman mga ka-Wormville Philippines magpalaki ng bonggabilya. Kung magtanim ka ng maraming bonggabilya, after 5 years malalaki na yan, basta sa lupa nakatanim. So ipa-wild mo lang para maganda yung forma. Okay mga ka-Wormville Philippines, maraming salamat. God bless us all.